accomplishments sa pagtatapos ng taong 2023 at update sa kanilang mga programa, ating namang pag-uusapan kasama si Attorney Roel Barba, Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines. Attorney Barba, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Happy New Year, Ma'am Nina and Yusek Marge. Napakaswerte ko naman, no? Dalawang nagagandahang dilagang kasama ko ngayon tanghali. At magandang hapon po sa mga tagapakinig ninyo. Hello, sir. Maraming salamat, sir. Una po sa lahat, syempre unahin na natin ang magandang balita. Pakibahagi naman po sa amin ang inyong mga accomplishments dyan po sa Intellectual Property Office of the Philippines mula po sa pagtatapos ng 2023. Yes, ma'am. Napakaganda pong taon ng 2023 para sa Intellectual Property of the Philippines. Unang-una po sa mga awards and recognitions, nakakuha po tayo ng unqualified or unmodified opinion from the Commission on Audit for 2022. Ayun pong unqualified or unmodified opinion, ayan po yung pinakamataas na marka na binibigay po ng COA sa audit nila. Pinagyayabang po namin na 10 straight years na po na nakakuha ng unqualified or unmodified opinion ang IPOPHL. Pangalawa po, na-maintain po namin yung ISO 9001-2015 certification. No? And yan po, covered po niyan yung mga registration process namin for patents, utility models, designs, and trademarks. Nabigyan din po kami ng award ng Government Financial Management Innovator Circle sa bilang po outstanding NGAS user ng gobyerno. No? Ang NGAS po ay isang accounting software ng COA na ginagamit para reliable at timely ang transactions at pag-generate ng financial reports ng new government accounting system. At nabigyan din po ang IPOPHL ng award ng Motion Picture Association ng US as leader in the Asia-Pacific region for voluntary site blocking. At isa po lamang tayo sa 4 na binigyan ng awards during their convention. At tayo din po, well, this is a personal award naman. Lucky po tayo na napasama po tayo doon sa 50 most influential people in 2023 by Managing IP po. It's a British media group. Sa leadership po naman in the cross-border associations, so patuloy po tayong chair ng APEC Intellectual Property Expert Group, no? Na nagsimula po last year. So bilang chair, pinagpapatuloy po natin ang pag-uusap tungkol sa discussion about IP valuation, IP sa digital economy at marami po pong ibang issues, no? And basically po yung APEC is a platform for sharing of best practices. But before that, naging chair din po tayo ng ASEAN Working Group on IP Cooperation or tinatawag nating AWG-IPC. At nung pong March last year, sinagawa po natin ng isang meeting sa Bohol. At pinagyayabang din po natin na under our chairmanship, we were able to increase yung pong accomplishments of deliverables to 75%. Whereas compared to nung nag-take over po tayo na as chair ng March 2021, na nasa 36% lamang po ang accomplishments. No? Sa collaborations, nakikipagtulungan po pa rin tayo sa ibang ahensya ng gobyerno, organizations at mga associations last year. Kasama po dito ang Legal Education Board, Integrated Bar of the Philippines, Confederation of Wearables Exporters of the Philippines or tinatawag po natin CONWEP, Manila International Airport Authority, Quezon City University, Cooperative Development Authority, GMA Network at marami pa pong iba. No? At sa IP filings po naman, we would like to share na 2023 is a record-breaking year na naman po as far as filings is concerned.
Bumaba po yan noong 2020 during the pandemic, but we were able to slowly recover in 2021 and 2022. So yun po, Ma'am Nina. Alright, ang daming magagandang daming accomplishments. accomplishments. Kailangang isa-isahin para ma-highlight po eh. That's very overwhelming. But Attorney Barba, pagdating po sa IP filings, ano naman po ang inyong outlook para dito sa taong kasalukuyan? At paano po ninyo ito mas palalakasin ngayong taon? Well, alam po naman natin ang problema natin ngayon, no? Geopolitical problems, yung mga gera. And but we are still optimistic, no, that we can surpass yung performance namin last year. Based naman po sa historical figure, we have been growing by 5 to 10% every year, except during the pandemic noong 2020. But ngayon po, naka-recover na tayo, and hopefully po, we're still optimistic that we'll be able to grow it to between 5 to 10% filings. Bukod po sa mga nabanggit po ninyo, meron ho bang mga seminars at conferences po ba kayong inihanda para sa taong ito? At ano po in particular yung inyong tututukan ngayong taon para dito? Yes, we would like to share na last year we were able to hold 316 webinars, trainings, and research conferences. And prior to that, in 2022, at least naka 200 plus din tayo. No? At least it was a good thing to were able to pivot to virtual. And marami rin po, because of that, we were able to reach yung pong mga nasa probinsya natin na before na hindi natin ma-reach dahil nga kailangan physical. No? But tuloy-tuloy po rin po natin yung programa. Meron po kami yung tinatawag nating LEAP IP, Learn, Be Empowered, Adapt, and Profit from IP. Ito po yung mga basic training seminars on the different intellectual properties. No? At meron din po kami, sa amin po namang IP Academy, para naman po ito mga advanced trainings po para sa mga professionals, at sa patent drafting, commercialization, valuation. Sir, balikan ko lang po yung sa mga filings. So, andyan po lahat yan sa aming website, www. Sir, balikan ko lang po yung sa mga filings. Gaano po ba kalaki ang trademark at patent filings ng Intellectual Property Office of the Philippines last year? At ano po yung significant trend nito mula ng magpandemya? Hello, yes. Yusek Marge, medyo Yes, sir. naputol po. Sir. Sir, ulitin ko lang po yung tanong ko po. konti. Narinig niyo na po ako ngayon? Yes, ma'am. Okay. Sir, balikan ko lang po yung mga filings. Gaano po kalaki ang trademark at patent filings ng Intellectual Property Office of the Philippines last year? At ano po yung significant trend nito mula ng magpandemya? Yes, ma'am. As of from January to October last year, sorry po, hindi pa namin kukumpleto yung data, but hopefully we'll be able to release it soon. But in the first 3 quarters, for the total intellectual property filings, ahead na po kami ng 1.9% based on 2022 figures. Ang pinakamataas po dyan, utility models na tinatawag natin, na nag-increase po ng 37%, no? Followed by industrial design na tumaas po ng 9.8%. Patents po tumaas din ng 3.7%. Ang trademarks po tumaas ng 0.41%. At copyright deposits po naman natin ay lumaki by almost 114%. Alright. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin briefly, no, sa ating mga kababayan, ang pagkakaiba ng pag sinabi mong trademark, patent, at copyright? Yes, ma'am. Ang patent po ay ang government issued po yan na grant, no? Na nagbibigay ng exclusive rights sa ating mga inventors over a product or process
na may technical solution po sa isang problema sa kahit saang larangan, no? So, requirements po ng to be patentable, requirements po niyan dapat bago, new, dapat po may inventive step and industrially applicable. So, example po niyan, meron pong unsinkable portable boat, no? Nung dahil po sa ondoy na naging problema na experience natin, at yan po ay sa inventor po niyan, si Mr. Ronald Pagsanahan, no? Sa trademark po naman, ito po ay isang word, group of words, sign, symbol, logo, o kombinasyon ito na that identifies and differentiates the source of the goods or services of one entity from those of the others. So example po niyan, Jollibee, McDonald's. So yan po yung mga examples ng trademark, no? Copyright po naman, legal protection po yan extended to the owner of the rights in an original work. And original work may refer to intellectual creation in the literary, scientific, and artistic domain na automatically granted upon creation. Example po nan, yung mga kanta, movies, performance. So, yan po yung basic differences ng ating mga intellectual properties. Attorney Barba, ano po yung mga nakalatag na programa at plano ng Intellectual Property Office of the Philippines para sa taong ito? Well, ano pa rin po, no? Para palakasin po natin yung awareness pa rin ng ating mga kababayan, no? Kung ano po yung intellectual property. Sapagkat sa pag-ikot po natin sa Pilipinas, na observation po natin is hindi marami pa pong di nakakaalam, no? Kung ano po ba yung intellectual property. At doon po naman sa ating mga artists and creators, kulang pa rin po yung kaalaman nila kung ano po yung rights nila sa batas natin, no? So, this year po, we will concentrate in stronger enforcement system. So, pinapalakas po natin ang ating powers enforcement initiatives para po naman lumakas ang confidence ng mga creators natin mag-register. Sapagkat naniniwala po kami na hindi po natin ma-encourage ang ating mga creators, inventors na magparehistro kung hindi po naman natin mapoprotektahan ang kanilang intellectual property rights. So marami, patuloy pa rin. Yes, ma'am. Hindi po yung about, yung paalala nyo nga po, no, na mag-apply nitong mga copyright, trademark. Paano nyo po i-advise, for example, a small business, mga SME, mga MSME, paano po kami mag-a-apply ng patent na yan? I think ako rin dapat mag-apply dyan. Yes, you should. Attorney. Yes, ma'am. So, siguro naman registered na yung bagong Pilipinas ngayon ninyo. Iba po yung sinasabi ko. Yung suit ko. Hindi, I have yung brand ko ng clothes. For example, di ho ba, sabi nyo nga, after the pandemic, Correct. maraming brands rin na naglabasan na mga nagsimula minsan sa bahay lang. So, paano po yung Especially ganun? mga startup, di ba? Yes. Yes, ma'am. Pinagyayabang po namin na maybe we are the only government agency na online 24/7. So, effective October of 2021, we required na online registrations lahat, no? So, in fact, as of this moment, 100% online po lahat ng registrations natin. At kompleto na po yan, no? From application until payment and until po pag-receive ninyo ng inyong certificate. So, andyan po yan. And meron po kami mga tao din sa mga regions, no? Na tinutulungan po ang ating mga kababayan, especially our MSMEs, no? Na makapag-file po online. And we will continue to, may mga insentibo po tayo sa ating mga stakeholders na dyan po yung wanna make a mark, wanna invent, wanna design, para po yan sa mga women-led enterprises, no? We provide subsidized registration fees, no? At pinakabago po natin dyan is the Youth IP Incentive Program.
sapagkat na-realize po namin na mga estudyante po, yan po sila yung mga walang pera, di ba? Na baon lang nila. And ito po free for our young inventors. So, tutulungan po namin kayo how to go about it para naman po ma-encourage natin ang ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kabataan, na to continue creating whatever products or services you want to create. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Roel Barba, Director General ng Intellectual Property Office of the Philippines. Maraming salamat po, Ma'am Nina, and Yusek Marge, congratulations.